Good morning ulit sa ating mga kasangbahay. Nandito nga tayo sa Barangay San Martin de Porres, Cubao. At kasama natin ng ating dalawang kasangbahay dito, si Nanay Aida Badiola at si Nanay Helen Villaroman. So una na nakausapin Nanay Aida Badiola. Good morning po. Good morning. Si Nanay Aida ay 66 years old at meron siyang legal concern actually sa lupa. Tama po ba? So, Mami Aida, ikonsulta niyo na po. Kasi po yung lupa na kinatitirikan ng aming bahay, 12 families kami doon, may ordinansa na naka-award na kumbaga sa amin, merong nagkaka-interes. Ngayon, nilapit sa Kopris, parang ang Kopris hindi pinapaniwalaan yung pinangahawakan namin mga dokumento na napakatagal, habang taon bago namin nahawakan yung ordinansang yun, tsaka yung resolution. Kaya ang hingin ko lang sana kung anong tulong ang pwedeng, kasi gobyerno na yung, government property na, abandonadong kalye yun na 1936 pa, nang tinirahan ng mga matatanda. Nagkamatay na ang matanda, hanggang sa ngayon, hindi pa namin nakakamit yung sana yung formal awards para sa amin. Yun lang po. Nanay Aida, ang pinakamainam po talaga na gawin po natin magsama-sama po tayong mga magkakapit-bahay dyan, no? At pagkatapos po, magpetition po tayo sa munisipyo o sa City Hall ng Quezon City para po maging epektibo na po yung ordinansa na yan. Hindi po ako makapag-comment kung ano po yung timeline at saka ano po yung mga paraan para po mapapunta po sa inyo yung titulo ng lupa na yan. Dahil po malamang po nakalagay po sa ordinansa yan, nakaspell po dyan kung ano pong proseso ang kailangan natin gawin tsaka kung ano pong mga patunay na kayo po talaga yung nagmamay-ari dyan. So, ang suggestion ko po, Nanay Aida, magpasama po kayo kay Monica Veralio dito po sa Law Center ni Kuya para po, tas dalhin nyo rin po yung ordinansang hawak po ninyo para po makita po natin at mabasa at mabigyan po namin kayo ng kumpletong legal advice ukol po sa mga susunod nyong mga tatahaking mga steps po para mapasa inyo po ng tuluyan yung lupa na yan. Okay po, Nanay Aida? Opo. Tumutulong po sa amin mula pa po nung counselor siya, si Counselor Ariel Inton. Hanggang sa ngayon po, hindi kami binibitiwan. Ay, maganda po yan. Hindi namin alam kung paano pa ang gagawin. Sige po, maganda po rin na meron tayong champion po doon sa munisipyo para po magsulong ng inyong mga karapatan dyan. Pero syempre kailangan din po natin tulungan si Councilor at yung mga documentation, yung mga pagpo-process po ng mga documents na kinakailangan po kailangan po siguro natin magkaroon ng isa pa pong abogado para po makatulong sa inyo. Kaya punta po tayo dito sa Law Center ni Kuya.